natin ngayon si Congressman Erwin Tulfo, yung kanyang pagpapaliwanag tungkol sa issue na binabato sa kanya, yung kanyang US citizenship. Hey, may napakagandang vlog si Pinoy Views and Opinion, isa sa mga paborito kong vlogger ng DDS. Astig daw. Maangas daw si Congressman Tulfo pagdating kay BP Sara, kailang iyakin siya pagdating kay Maharlika. So ano naman ang kinalaman ni Maharlika kay Congressman Erwin Tulfo? O ito, pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views and Opinion at magbigay tayo ng reaksyon. Kabanong panahon na sobrang angas nito si Erwin Tulfo laban kay VP Inday Sara na anya mga kababayan. Kabundok na daw ang ebidensya ng fund misuse ni VP Inday sa OVP at sa DepEd. Wala pong pakundangan sa akusasyon itong si Erwin Tulfo mga kababayan laban kay VP Sara. Ngayon yung sinasabi niyang mounting evidence o kabundok na ebidensya, lahat naman gawa-gawa. Ngayon mga kababayan, nilabasan lang ng isang ebidensya ni Maharlika, yung di umano'y peking pasaporte at identity niya ay iyakan agad. Itong tigasin natin na So, yung may kumakalat ngayon na sulat galing ata sa US Embassy patungkol nga doon sa US passport, US citizenship ni Congressman Tulfo. So, sino ang nagpakalat noon? Sino ang naglabas? Ngayon ko lang narinig dito kay Pinoy Views and Opinion na si Maharlika. Totoo ba yun? Kung totoo, talagang astig itong si Maharlika. Marami siyang connection, kung totoo. At ituloy natin ang bakit halos maiyak-iyak si Congressman Tulfo sa pagsagot nitong issue na ito. Talaga mga kababayan, maluha-luha po si Erwin at umiyak. Nung nilabasan ng isang ebidensya ng Maharlika. Si Maharlika lang po pala ang katapat nito si Erwin mga kababayan. Tapos ang angas mga kababayan na magbigkang kay BP Sara ng fund misuse. Panoorin po ninyo ha. O ito po sinabi ni Erwin dati mga kababayan. Kaya tayo nagalit dito ha. Wala naman tayo sanang masamang tinapay dito kay bayan. Naging Okay, ako rin. Nung DSWD secretary siya, saludo ako sa kanya. Action kaagad. Gusto ko nga nung una, tuloy-tuloy ang pagiging DSWD secretary niya. Ngayon, medyo nagbago. Nung dumikit na siya ng todo kay Speaker Martin Romualdez. pipi sa mga isyu ng bayan. Sunod-sunuran kay Tambalustos, naging aso na Tambalustos at binibira pa si BP Sara. Clearly see a diversion of attention away from the mounting evidence. Mounting evidence ha. Dinadivert daw ni BP Inday mga kababayan ang gabundok na ebidensya. Attention away from the mounting evidence of fund misuse under the office of the Vice President. Fund misuse under the office of the Vice President. The Department of Education. At DepEd. Tapos nung hininga ng ebidensya, nasaan ang ebidensya? Wala silang mapakita mga kababayan na talagang may matibay na ebidensya. Puro lang bintang. Dahil sa COA mga kababayan, cleared na nga po si BP Sara. Ngayon mga kababayan, bumalik sa kanya. Mayroong nilabas na ebidensya si Maharlika tungkol dito sa fake identity at kanyang fraudulent daw na pasaporte. Umiyak mga kababayan. Kailangan ko kapit sa patalim. I have to survive. Lahat may dahilan eh. Dahilan eh. Iyak ka ng mga kababayan. Tingnan niya ako mata, kulang-kulang. Kung mayaman, yung mga yan, naalis pa yan. Hanggang sa alis. Dinadivert pa niya ang usapan mga kababayan. Ang ebidensya pinakita ni Maharlika, yung fake pasaporte mo. Tapos dinadivert niya sa pagiging OFW doon niya mga kababayan na TNT tagot ng tago. Tapos iyak-iyak. Pasado na ba sa drama mga kababayan? Ano masama ba eh? Sasabihin, panluloko. Ano pala? Sabihin mo sa US Embassy, bakit sinabi nila lang fraud? Fraudulent, obtained illegally. Luloko. Help me. Iyak na mga kababayan, no? Ang angas, nagbiray si Sara, tapos iyakan kay Maharlika. Naman luloko ako. So, yung mga nabasa ko unang articles tungkol sa issue na ito, sa pag-apply ni Erich Sylvester Tulfo ng US
passport, naipanganak siya sa Hawaii. Kung totoo na si Eric Sylvester Tulfo ay isa rin si Erwin Tulfo, namin ni Congressman Erwin Tulfo na naipanganak siya sa Leyte. So, yun, yung problema doon. Paano siya naging Eric Sylvester Tulfo na naipanganak sa Hawaii? Ano ba yan, fraud? Di ba panloloko yan? Naninuloko ko ang taong bayan. Why? Wala pa akong niloko. Sino si Eric Sylvester Tulfo? Kung wala ka niloko. Di ho ba? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Si Maharlika na ay kanyang tinitira nito mga kababayan. Bago po ito mga kababayan nung umiyak siya. Dahil sobrang galit na kay Maharlika ay napaiyak mga kababayan. Salita na salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan. Dapat lang, kung mayroon kang nakita, magsalita. Pero kung walang magsasalita, alam naman natin na yung mainstream media mga kababayan na sungal na lang na pasalamat na nga tayo dyan sa vlogger kay Maharlika dahil siya ang nag-i-expose mga kababayan ng katotohanan. Isipin na lang natin ha, yung mga sinasabi ni Maharlika, nagkakatotoo naman. Lalong-lalo na yung head. Okay, speaking of Maharlika, alam naman natin, diehard Marcos supporter nung panahon ng eleksyon ng 2022. Tapos biglang bumaliktad at nilabanan ng Marcos administration. Nung una, alanganin ako sa kanya. Bakit biglang nag-iba ang kanyang tono? Kaya lang nung habang pinapakinggan ko itong si Maharlika at naglalabas ng mga expose at karamihan nagkakatotoo. Ayun na. Na-open din ang aking mga mata na may katotohanan yung mga binubulgar ni Maharlika. Kaya ako personally magpasalamat ako sa mga ginagawang expose ni Maharlika, although napakatindi yung risk, yung sakripisyo sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Heavy luggage, sa Okada issue. Matagal na yan sinasabi ni Maharlika. Malalaman ba natin yan kung hindi yan in-expose? Yung nagiging whistleblower si Maharlika Ikaw, Tulfo, nasaan na magdaldal na bunganga mo? Okay ka sana dati kung hindi ka lang kumampi sa mga Sa Amerika na babae, nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Out of the topic na mga kababayan. So what? Napakaswerte mo, Iling. Bira na bira. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Irrelevant. So what? Hindi naman siya government official. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Tapos, anong correction yan sa issue mo? Tulfo na fraud? Yung stealing of identity mga kababayan? Comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Bakit bawal? Ang tanong namin sa iyo, Tulfo, mayroon bang media na gumagawa niyan? Wala, dahil takot lahat. Why don't you come home? Ano kasi ni swerte? Para magurdur si Maharlika. Paalisin niyo muna yan si Pangag. Uuwi yan si Maharlika, pero ewan na lang natin mga kababayan. Delikado pa rin. Sinakripisyo ni Maharlika na hindi na siya makakauwi ng Pilipinas hanggang buhay yan si Pangag, mga kababayan. At sa dami ng kanyang in-expose mga kababayan, mukhang hindi na safe na umuwi si Maharlika sa Pilipinas. Anong gusto mo, Erwin? Magurgur yan si Maharlika? Kabilang ka na rin ba sa kanila? Ama, why don't you come? Tama pa ito si Aljo Bindiho. Isa pa yung traitor mga kababayan. Duterte ko no, taga Mindanao ko no. Andun na. Andun na rin sa Help this country. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito. No, para magurgur. Ay, naku. Ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na. Sino ka ba? Para magsabi sa kanya ng ganyan. Hindi yan tumatakbo si Maharlika. Galing sa afam mo ng Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi Ikaw. Palibasa mga kababayan, ang pinamigay-migay nito ay galing sa kanya mga sponsor. At the same time, kumikita din siya mga kababayan habang nagmimigay-migay dahil may video din. nagko-complain ka Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the... Ikaw, Tulfo, nag-complain ka. Hindi ka namin narinig na may birada ka sa current administration mga kababayan, di ba? fight, you do the battle. Hindi niya magawa yan. Ako dyan sa Pilipinas, pag gumawa na po. Nagasulsul din ito si Aljo Bindiho, no? Kahit sinong matapang, uy Aljo, kahit pa siguro si Andres Bonifacio, gamitin mo lang utak mo. Parang pumasok ka dyan sa hawla ng mga buhaya.
Kung uuwi ka, ano ka ba? Kasi comment siya ng comment. Orma, Eh, sa Amerika baka siya. po pwede man sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Yan ang sagot mo sa issue. Kahit kailan, hindi siguro yan nag-ambisyon si Maharlika na maging presidente. Ikaw ang may ambisyon na maging presidente, Tulfo. Kung hindi ka lang nagpakita ng totoong ugali mo lang, mas maaga, baka mabudol mo pa kami. Yun pa man mga kababayan, marami pa rin ang nabubudol nitong mga Tulfo ha, dahil outside dito sa ating community, mga kababayan dito sa social media, sobrang dami pa mga Pilipino ang hindi pa namulat ang kanilang mga mata. Ikaw na lang kaya. You run as President of the Republic. Tapos head-to-head kayo ni Maharlika. Balat sibuyas ka. Maharlika mga kababayan, iyakan na si Tulfo. Tapos yung inaway na si Sara Duterte, hindi nga siya pinansin. Wala pa siyang ebidensya mga kababayan na walang basihan. Anong napakita mong ebidensya si Maharlika? Meron. Hawak niya ang mga pasaporte mo. Yung pirma mo sa US Embassy, binigay sa kanya. Yung isa yung connect. Gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman. Kayo ho mag-speaker. About yung speaker, dabalustos mo ha. Balikan namin, sunod-sunuran ka daw sa kanya. Yung isa naman ho dyan ang dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Si Jason sa naman mga kababayan ang kanyang tinira. Ito na mga kababayan, mga vloggers ang tinitira nila. Diba? Singing with the same tune with the white ko mga kababayan, mga buhay sa kongreso. Binibira nila mga social media. Iimbestigahan pa nila barbers. Ngayon, tinitira na rin niya ang mga vloggers mga kababayan. Para-pareho sila ng mga script mga kababayan. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho. Imbis na mag-criticize ka. Ano ka, Tulfo, diktador? Pinapatigil mo ang kritisismo ng mga tao. Parte yan ng demokrasya eh. Mabuti pa nga yun ay nagsasalita.